Ano ang sinasabi ng Biblia tungkol sa mga multo? May multo ba? Ang sagot sa tanong na ito ay depende sa kung ano ang eksaktong ibig sabihin ng terminong multo. Kung ang termino ay nangangahulugang mga espiritong nilalang, ang sagot ay isang kwalipikadong oo. Kung ang termino ay nangangahulugang mga espiritu ng mga taong namatay, ang sagot ay hindi. Nilinaw ng Biblia na may mga espiritong nilalang, kapwa mabuti at masama. Ngunit tinatanggihan ng Biblia ang idea na ang mga espiritu ng namatay na mga tao ay maaaring manatili sa lupa at dalawin ang mga buhay. Ipinapahayag ng Hebreo 9:27, itinakda sa mga tao na minsan lamang mamatay at pagkatapos ay ang paghuhukom. Iyan ang nangyayari sa kaluluwa, espiritu ng isang tao pagkatapos ng kamatayan, paghuhukom. Ang resulta ng paghatol na ito ay langit para sa mananampalataya. 2 Korinto 5:6-8, Pilipos 1:23, at impyerno para sa hindi mananampalataya. Mateo 25:46, Lucas 16:22-24, walang pagitan. Walang posibilidad na manatili sa lupa sa inyong espiritu bilang isang multo. Kung mayroong mga bagay tulad ng mga multo, ayon sa Biblia, sila ay ganap na hindi maaaring maging ang mga walang katawan na espiritu ng mga namatay na tao. Malinaw na itinuturo ng Biblia na mayroon talaga mga espiritu nilalang na maaaring kumonekta at lumitaw sa ating pisikal na mundo. Kinikilala ng Biblia ang mga nilalang na ito bilang mga anghel at demonyo. Ang mga anghel ay mga espiritu nilalang na tapat sa paglilingkod sa Diyos. Ang mga anghel ay matuwid, mabuti at banal. Ang mga demonyo ay ang mga nahulog na anghel, mga anghel na naghimagsik laban sa Diyos. Ang mga demonyo ay masama, mapanlinlang at mapangwasak. Ayon sa 2 Korinto 11:14-15, ang mga demonyo ay nagpapanggap bilang mga anghel ng liwanag at bilang mga lingkod ng katwiran. Ang pagpapakita bilang isang multo at pagpapanggap bilang isang namatay na tao ay tiyak na tila nasa loob ng kapangyarihan at kakayahan na taglay ng mga demonyo. Ang pinakamalapit na halimbawa sa Biblia ng isang sinasapian ay makikita sa Marcos 5:1-20. Isang batalyon ng mga demonyo ang sinapian ng isang lalaki at ginamit ang lalaki para multuhin ang isang sementeryo. Walang kasamang multo. Ito ay isang kaso ng isang normal na tao na kinokontrol ng mga demonyo upang takutin ang mga tao sa lugar na iyon. Ang mga demonyo ay naghahangad lamang na pumatay, magnakaw at manira. Juan 10:10. Gagawin nila ang lahat sa abot ng kanilang makakaya para linlangin ang mga tao, para akayin ng mga tao palayo sa Diyos. Malamang na ito ang paliwanag ng makamulto na aktibidad ngayon. Kung ito man ay tinatawag na multo, kung may totoong aktibidad ang masamang espiritu na nagaganap, ito ay gawa ng mga demonyo. Paano naman ang mga pagkakataon kung saan kumikilos ang mga multo sa positibong paraan? Paano naman ang mga psychic na nagsasabing pinapatawag ang namatay at nakakakuha ng totoo at kapakipakinabang na impormasyon mula sa kanila? Muli, mahalagang tandaan na ang layunin ng mga demonyo ay manlinlang. Kung ang resulta na ang mga tao ay nagtitiwala sa isang psychic sa halip na sa Diyos, ang isang demonyo ay higit na handang magbunyag ng totoong impormasyon. Kahit na ang mabuti at totoong impormasyon, kung mula sa pinanggalingan na may masamang motibo, ay maaaring gamitin upang iligaw, pasamain at sirain ng mga tao. Ang interes sa paranormal ay nagiging mas karaniwan. May mga individual at negosyante na nagsasabing sila ay mga naghahanap ng multo o ghost hunting. Nasa isang presyo ay aalisin sa iyong tahanan ang mga multo. Ang mga psychic, tarot card at medium ay lalong itinuturing na normal. Ang mga tao ay may likas na kamalayan sa espiritual na mundo. Nakalulungkot, sa halip na hanapin ang katotohanan tungkol sa daigdig ng mga espiritu sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa Diyos at pag-aaral ng kanyang salita, hinahayaan ng maraming tao ang kanilang sarili na mailigaw ng daigdig ng mga espiritu. Tiyak na pinagtatawanan ng mga demonyo ang espiritual na panlilinlang na umiiral sa mundo ngayon.